Ang Himala ni Moises. Isang mahika sa mga kalsada ng Pilipinas. Para sa babaeng Briton na si Emily, ang tanawing nasaksihan niya ay parang purong mahika. Sa kanyang harapan, ang mga sasakyang siksikan na parang pader ay biglang nahati sa dalawa, na tila dagat na binuksan ni Moises para bigyang daan ang isang ambulansya. Dahil sa kanyang masamang karanasan sa trapiko sa China, buo ang paniniwala niyang halos pareho lang ang sitwasyon sa Pilipinas. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat ng akala niya nang makita kung paano perpektong nakagawa ng isang malinis na linya sa gitna ng siksikang kalsada. Lalo pa siyang namangha sa eksena sa lugar ng aksidente. Ang sistemang pangkaligtasan na nakita niya ay tila mas moderno pa kaysa sa sarili niyang bansa, ang United Kingdom. Hindi lang ito simpleng teknolohiya, kundi isang sistemang idinisenyo para sa kapakanan ng tao. Ang kanyang matagal nang ipinagmamalaki na superioridad ng mga kalsada sa UK ay biglang naglaho sa sandaling iyon. Ngayon, ating pakinggan ang kwento ng nakagigimbal na karanasang ito ni Emily, isang babaeng Briton, sa mga kalsada ng Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, walang pamilyar na ingay at gulo. Saglit niyang inisip kung sa ibang lugar ba sila lumapag. Malayong-malayo ito sa magulong eksenang naranasan niya sa Beijing Capital International Airport sa China. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano siya sumigaw sa mga staff ng airport sa China habang nakapila pero walang nakinig. Naguunahan ang mga tao patungo sa mga counter. Sa gitna ng kaguluhan, muntik na siyang matumba, inabot ng 3 oras bago niya natapos ang proseso ng imigrasyon. Siguro ganito rin sa Pilipinas, bulong niya sa sarili, habang inihahanda ang kanyang pasensya. Ngunit pagpasok niya sa immigration hall ng NAIA, isang di inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang mga tao ay maayos na nakapila, walang sumisingit o nanunulak. Maging ang mga staff ng airport ay magalang na nagbibigay ng direksyon sa wikang Ingles. Hello, ako si Emily, isang pangkaraniwang office worker mula sa UK, nasa early 30s. Mahilig akong maglakbay, pero hindi ko gaanong hilig ang Asia, lalo na ang Pilipinas. Ang kaibigan ko noong kolehiyo, si Liza, ay laging ipinagmamalaki ang kanyang bansa. Pero sa totoo lang, ang tingin ko rito ay isa lang namang bansa sa Asia. Ang aking business trip sa China ang lalong nagpatibay sa pananaw na ito. Paglapit ko sa immigration counter, isang lalaking staff na nasa 30s ang ngumiti ng malawak at bumati sa Ingles, "Welcome to the Philippines. May I see your passport?" Ang kanyang Ingles ay matatas, at ang paraan ng kanyang pakikipag-usap habang nakatingin sa aking mga mata ay kahanga-hanga. Sa China, halos hindi ka titingnan sa mata ng mga staff. Matapos kong iabot ang pasaporte, mabilis at maayos niyang isinagawa ang pagsusuri. Nang tanungin ako sa layunin ng pagbisita, sinabi kong bibisitahin ko ang isang kaibigan. Ngumiti siya at sinabing, "Enjoy your stay," bago ibalik ang aking pasaporte. Tapos na? Ganun lang kabilis? Nagtataka pa rin ako. Sa China, inabot ako ng 20 minuto dahil sa sandamakmak na tanong at pag-verify ng dokumento. Pati ang lugar kung saan kinukuha ang mga bagahe ay nakakagulat sa katahimikan at kalinisan. Ang mga signage ay malinaw na nakasulat sa Filipino at Ingles, kaya imposibleng maligaw. Pagdating ko sa baggage carousel, muli kong nakita ang mga taong maayos na naghihintay. Walang naguunahan para kunin ang kanilang mga gamit, kakaiba. Nasa Southeast Asia ako, bakit ganito ka-organisado? Nalito ako. Ang aking mga paunang husga tungkol sa rehiyon ay nagsimulang mayanig. Paglabas ko ng NAIA patungo sa sakayan ng taxi, nakita ko na naman ang mga taong disiplinadong nakapila. Naalala ko sa Beijing, nang sumakay ako ng taxi papuntang hotel, hindi ginamit ng driver ang metro at siningil ako ng 3 beses sa normal na pamasahe. Ang biyaheng dapat 30 minuto lang ay inikot-ikot niya, kaya inabot ng 1 oras at 20 minuto. Siguradong ganito rin dito, naisip ko. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang Waze para i-check muna ang ruta papunta sa bahay ng kaibigan kong si Liza. Nang ako na ang sasakay, isang taxi driver na nasa 50s ang sumalubong sa akin. Pagkasakay ko pa lang, agad niyang binuksan ang metro. Nagulat ako pero hindi pa rin ako nagpakampante. "Saan po tayo, ma'am?" tanong niya sa Filipino. Ipinakita ko sa kanya ang address sa Ingles at nagtanong, "Do you speak English?" "Oh, English? Okay, a little,"
Sagot niya sa medyo slang ngunit naiintindihan na Ingles. This address, right? Okay, gets ko na. Agad niyang in-input ang address sa kanyang Waze navigation system. Ang rutang lumabas sa screen ay kapareho ng ruta na na-check ko. Habang binabagtas ng taxi ang expressway, sinunod ng driver ang bawat direksyon ng Waze. Walang bakas ng anumang intensyon na mag-ikot-ikot tulad ng naranasan ko sa China. Sa halip, sinikap pa niyang ipaliwanag sa akin sa Ingles ang sitwasyon ng trapiko sa daan. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating kami sa condominium ni Liza. Ang halaga sa metro ay halos katulad ng inaasahan ko. Nagprint ang driver ng resibo para sa akin. Nang ilabas ko ang aking credit card, iniabot niya sa akin ang terminal. Here's your receipt, ma'am. Have a nice day, sabi niya nang nakangiti. Pagbaba ko ng taxi, tuliro ako. Hindi ako niloko, hindi ako inikot. Isang karanasang malayong-malayo sa China. Sa entrance ng condominium, naghihintay na si Liza. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at pananabik para sa isang kaibigang galing pa sa ibang bansa. Emily, sa wakas, dumating ka na. Ilang taon na ba tayong hindi nagkita? Mahigpit akong niyakap ni Liza. 4 o 5 taon na yata. Mula noong huli tayong nagkita sa London, ang tagal na, masaya kong bate. Pagpasok namin sa bahay ni Liza, napansin kong may benda ang kanyang kanang kamay. Liza, anong nangyari sa kamay mo? Ito? Nasugatan ako kahapon habang nagluluto. Malalim ang hiwa, tinahin ang 12 tahi. Sabi ni Liza na parang balewala lang pero ramdam ko ang pagiging seryoso nito. Paano ka magda-drive bukas? Hindi ba't plano nating mag-road trip sa Tagaytay at Batangas? Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Liza. Actually, iyan ang problema. Sabi ng doktor, hindi ako pwedeng mag-drive ng kahit 1 linggo. Paano ang tren o bus? Tanong ko. Na-check ko na. Dahil holiday, sold out na lahat ng tickets, malungkot na sabi ni Liza. So, kanselado na ang trip natin? Hindi ko maitago ang aking pagkadismaya. Nag-alinlangan si Liza saglit at pagkatapos ay nagsalita. Actually, pwede nating gamitin ang kotse ko. Kung ikaw ang magda-drive. Ako? Magda-drive sa Pilipinas? Gulat kong tanong. Bigla kong naalala ang nakakatakot na karanasan sa pagmamaneho sa China. Papunta ako noon sa isang pabrika sa labas ng Beijing. Sabi ng GPS, 1 oras lang ang biyahe, pero inabot kami ng mahigit 3 oras. Ang mga traffic lights ay parang palamuti lang, walang sumusunod. Minsan, sa isang intersection, nagulat ako sa busina kaya napapreno ako. Isang motorsiklo ang biglang sumingit sa tabi ko at ang rider ay nag-dirty finger pa sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Sorry Liza, hindi ko talaga kaya. Sobrang traumatic ang experience ko sa pagda-drive sa China. Emily, iba ang Pilipinas sa China. Ang driving culture dito ay mas malapit sa UK. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Pero hindi ba't halos pare-pareho lang ang kultura sa rehiyong ito? Bumuntong hininga si Liza. Emily, kahit na may mga pagkakahawig, magkaiba ang kultura at sistema ng Pilipinas at China. Dito, masusunod ang mga batas trapiko at karamihan sa mga driver ay disiplinado. Nagdududa pa rin ako. Pero hindi ako marunong magbasa ng mga sign at hindi ako nakakaintindi ng Filipino. Lahat ng pangunahing road signs ay may English translation at ang Waze pwedeng iset sa English. Umiling ako. Hindi, Liza. Masyadong delikado. Natahimik si Liza saglit pagkatapos ay ngumiti. Hindi ba't ipinagmamalaki mo noon sa UK kung gaano ka kagaling mag-drive? Ngayon, dito sa Pilipinas, susuko ka na lang? Tinamaan ang pride ko. Hindi sa hindi ako marunong. Ang inaalala ko ay ang kaligtasan, pero tiwala ako sa iyo. Kayang-kaya mo yan. Sa huli, sumuko ako. Sige na nga, susubukan ko. Pero kapag may problema, babalik tayo agad. Pumalakpak si Liza sa tuwa. Salamat, Emily. Bukas, aalis tayo ng maaga. Ang susi ng kotse ay nakasabit sa may pinto. Tama ba talaga to? Pag-upo ko sa driver's seat, agad akong kinabahan. Ang sasakyan ay isang Toyota Camry, isang mid-size sedan. Komportable ang upuan at malinis ang loob, pero hindi iyon mahalaga. Puno na ng takot ang puso ko. Huwag kang mag-alala, Emily. Tiwala ako sa iyo, sabi ni Liza na nasa passenger seat. Una, iset natin ang Waze sa English.
Inilipat ni Liza ang Waze sa English mode at in-input ang destinasyon papuntang Tagaytay, mga 2 oras at kalahati. Gagamitin natin ang South Luzon Expressway o SLEX. Dahan-dahan kong pinaandar ang kotse. Sa una, nanibago ako sa left-hand drive, pero dahil nakapag-drive na rin ako ng ganito sa Europa, mabilis akong naka-adjust. Ang mga kalsada sa syudad, BGC, ay napaka-organisado at sumusunod ang mga driver sa traffic lights. Makalipas ang 20 minuto, narating namin ang pasukan ng expressway. Huminga ako ng malalim at pumasok sa SLEX. Nakakagulat na ang mga sasakyan ay maayos na nananatili sa kani-kanilang mga lane, kakaiba, malayong-malayo sa China. Bulong ko. Liza, may toll plaza sa unahan. Anong gagawin ko? Dumaan ka sa lane na may blue sign sa itaas. Yung may nakasulat na RFID, kailangan ko bang huminto? Inakala kong kailangan huminto para magbayad. Tumawa si Liza. Hindi na, dire-diretso ka lang. Ano? Hindi hihinto? Nagulat ako. May auto-sweep RFID sticker ang kotse. Automatic na yan, babasahin lang ng sensor, paliwanag ni Liza, sabay turo sa isang maliit na sticker sa windshield. Habang papalapit kami sa toll gate, bumilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ka bang dire-diretso lang? Oo, Emily, relax ka lang, dire-diretso lang, pag-encourage ni Liza. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa bilis na iyon. Isang himala, walang anumang problema kaming dumaan. May narinig akong maikling beep mula sa sensor. Ganun lang? Wow, ang galing. Ang efficient nito. Sa UK, bawat toll plaza ay kailangang pumila. Revolusyonaryo ito. Matagal nang may ganitong sistema sa Pilipinas, lalo na sa mga malalaking expressway, may pagmamalaking, sabi ni Liza. Pero hindi ba nagkakamali? Paano kung hindi tama ang bawas sa load? May pagdududa ko pa ring tanong. Halos hindi. 99.9% ang accuracy ng sistema. Habang nagmamaneho sa expressway, may napansin pa akong mas nakakagulat. Ang kalsada ay napakakinis. Para akong nagmamaneho sa ibabaw ng carpet. Ang galing ng sistemang ito, mas moderno pa kaysa sa UK. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Habang nagmamaneho sa expressway, pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas. Sa wakas, nararamdaman ko na ang tunay na atmosfera ng mga kalsada sa Pilipinas. Ang pinakanakakamangha ay ang paraan ng paggalaw ng mga sasakyan. Mayroon itong kakaibang kaayusan na hindi ko nakita sa UK o China. Tingnan mo ang mga sasakyang yan, Liza. Ang disiplinado nilang lahat sa kanilang lane, papuri ko. Ang itim na sedan sa harap ko ay nag-signal light pa kanan, naghintay sandali at saka lumipat ng lane. Ang sasakyan sa likod nito ay bahagyang bumagal para bigyan ito ng puwang. Nakakagulat yung nakita ko kanina. Nag-signal muna yung sasakyan bago lumipat ng lane, tapos yung nasa likod niya. Binigyan pa siya ng daan, hindi makapaniwalang, sabi ko. Nagtaka si Liza. Anong nakakagulat doon? Hindi ba't normal lang yon? Hindi yon normal, Liza. Sa UK, paunti na ng paunti ang mga driver na gumagamit ng signal light. Marami ang bigla na lang sumisingit. Makalipas ang 1 oras, napansin ko ang isa pang katangian ng mga kalsada sa Pilipinas, halos walang nag-overspeed. Karamihan ay sumusunod sa speed limit at nagpapanatili ng ligtas na distansya sa sasakyang nasa unahan. Mahigit 1 oras na akong nagmamaneho at dahil sa tensyon sa pagmamaneho sa isang dayuhang bansa, nagsimula na akong mapagod. Sa China, kahit 1 segundo ay hindi ka pwedeng mag-relax, laging tensyonado. Pero dito sa Pilipinas, dahil sa sobrang komportable ng biyahe, para akong inaantok. Liza, medyo pagod na ako. Mayroon bang lugar kung saan pwedeng magpahinga? Tanong ko habang pinipigilan ang paghikab. May malapit na service area sa unahan. Doon muna tayo magpahinga, mungkahi ni Liza. Service area? Ano yon? Unang beses kong marinig ang term na iyon. Ito yung mga stopover para maiwasan ang mga driver na makatulog sa manibela. May mga designated rest areas sa gitna ng expressway. Tiningnan ko ang Waze. Totoo nga, may nakalagay na Shell Select Stopover 1 kilometro sa unahan. Sinunod ko ang signage at iniliko ang kotse pa kanan. Isang malinis at maayos na pahingahan ang lumitaw. Ang service area ay hindi lang simpleng paradahan. May mga upuan na may bubong,
vending machines, at malinis na mga banyo. May mga driver na nakaupo sa bench at nagpapahinga at ang ilan ay nag-inat. Walang ganitong facility sa UK. Kapag napagod ka sa highway, kailangan mong hintayin ang susunod na service station na minsan ay 50 kilometro pa ang layo, sabi ko. Para mabawasan ang mga aksidente dahil sa antok, naglagay ang Pilipinas ng ganitong mga stopover kada 20 hanggang 30 kilometro sa mga major expressways. Umupo ako sa bench at saglit na ipinikit ang mga mata. Makalipas ang 15 minuto, gumaan ang pakiramdam ko. Malapit na tayong makarating sa mas malaking service area. Doon na tayo mananghalian, sabi ni Liza. Makalipas ang 30 minuto, nag-abiso ang Waze na malapit na ang Petron's Lex. Sinunod ko ang direksyon at lumabas ng expressway. Ito ba talaga ang service area? Ang laki nito ay nakakapagduda. Ito ang service area? Sa UK, ang service area ay maliit na coffee shop, banyo at gas station lang. Hindi ko maitago ang pagkamangha. Ang paradahan ay kayang maglaman ng daan-daang sasakyan. Ang gusali ay parang isang modernong shopping mall. Pagpasok namin sa loob, mas nakakagulat na tanawin ang bumungad, sari-saring restaurant, coffee shop, convenience store, at mayroon pang botika at souvenir shop. Lahat ng malalaking service area sa Pilipinas ay may ganitong kumpletong pasilidad. Basic na ang pagkain at shopping. Ang ilan ay mayroon pang shower rooms at sleeping quarters para sa mga truck driver, may pagmamalaking paliwanag ni Liza. Sa food court, mula sa mga tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng bulalo hanggang sa mga fast food chains, marami kang pagpipilian. Sinunod ko ang rekomendasyon ni Liza at pinili ang sikat na beef pares. Habang pabalik sa kotse, naisip ko, hindi lang ito simpleng road system. Isa itong kumpletong karanasan na idinisenyo para sa mga driver. Pag-alis sa Petron, SLEX, patungong Tagaytay, lalong gumanda ang tanawin habang papalapit kami sa kabundukan. Maya-maya, isang mahabang modernong elevated highway ang aming tinahak. Nakita ko ang sign na Skyway Stage 3. Ang haba naman ng daang ito, sabi ko. Ito ang isa sa mga pinakabagong expressway sa Metro Manila, mga 18 kilometro ang haba. Isa ito sa mga pinakamodernong skyway sa Asia, sagot ni Liza. Pagpasok namin sa Skyway, maliwanag na ilaw at sistematikong pasilidad ang bumungad. Sa gilid ng pader, may mga emergency telephone booth sa bawat takdang distansya. May mga reflective na linya sa kalsada at may mga ventilation system sa itaas. Ibang-iba sa mga lumang kalsada sa UK. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliwanag at kalinis na elevated highway, sabi ko habang palinga-linga. Nasa kalagitnaan kami ng Skyway nang biglang bumagal ang mga sasakyan sa unahan. Isang kotse sa unahan ang tila pumutok ang gulong, naka-hazard lights ito at nakahinto. Sa sandaling iyon, ang electronic billboard sa itaas ng kalsada ay nagpakita ng mensahe. Stalled vehicle 500 meters ahead. Drive with caution. Mas lalong lumiwanag ang ilaw sa buong highway. Paano nila nalaman agad? Gulat kong tanong. Ang buong expressway ay konektado sa isang central control system. Kapag may na-detect ang mga CCTV na problema, agad itong nagre-responde, paliwanag ni Liza. Hindi nagtagal, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker sa gilid ng daan. Attention! Skyway motorists, a stalled vehicle is causing obstruction. Please maintain a safe distance. A tow truck is on its way. Ang pinaka-nakakagulat ay nang malapit na kami sa nakahintong sasakyan, isang pinto sa gilid ng pader ang bumukas at isang highway patrol personnel ang lumabas. Suot niya ang isang fluorescent vest. Mabilis siyang naglagay ng mga safety cones sa paligid ng sasakyan at nagsimulang mag-direct ng traffic. Ano yung pinto na yon? Curious kong tanong. May mga emergency access points at personnel stations sa gitna ng Skyway para kapag may problema, mabilis ang pagresponde, sabi ni Liza. Sa loob lamang ng 5 minuto, dumating ang tow truck at mabilis na inalis ang sasakyan. Bago pa kami makalabas ng Skyway, naresolba na ang buong sitwasyon. Kung sa UK ito, siguradong 13 minuto ang hihintayin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na response, papuri ko. Sineseryoso dito ang kaligtasan sa mga expressway, lalo na't madalas tayong daanan ng bagyo. Kaya ang safety systems ng mga infrastructure natin ay world-class. May halong pagmamalaki sa boses ni Liza.
Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay aral na natutunan mula sa mga aktwal na pangangailangan at kondisyon ng bansa, seryoso kong sabi. Paglabas namin sa expressway, biglang bumungad sa amin ang malawak na tanawin ng Tagaytay habang pinagmamasdan ang ganda ng mga luntiang burol na sumasabay sa kalangitan. Nawala lahat ng pagod ko. Malapit na nating makita ang Tagaytay City proper. Mga 30 minuto na lang papunta sa ating destinasyon, excited na sabi ni Liza. Mula sa service area, makalipas ang mga 30 minuto, biglang tumunog ang Waze. Traffic reported 3 kilometers ahead due to road construction. Rerouting to a faster alternative. Nagbago ang screen ng Waze. Ang bagong ruta ay kulay asul, habang ang dating ruta ay naging pula. Malinaw na ipinapakita ang lugar ng traffic. Wow, ang galing! Real-time ang traffic information, hindi ko maitago ang pagkamangha. Siyempre, ang Waze sa Pilipinas ay real-time na nagsusuri ng traffic sa buong bansa. Pinagsasama-sama nito ang data mula sa CCTV, historical data, at bilis ng ibang mga driver para kalkulahin ang pinakamagandang ruta. May pagmamalaking paliwanag ni Liza. Sinunod namin ang direksyon ng Waze, lumabas sa susunod na exit, at pumasok sa alternative route. Kahit paakyat baba at paliko-liko ang daan, malawak pa rin ang kalsada at maganda ang kondisyon. Biglang nag-warning ulit ang WAZ. Landslide-prone area 2 kilometers ahead. Please slow down and drive carefully. Habang maingat na nagmamaneho, biglang nagpreno ng malakas ang sasakyan sa unahan. Pumreno rin ako, pero masyadong malapit ang distansya. Mukhang hindi ko na maiiwasan ang pagbangga. Sa sandaling iyon, automatikong kumilos ang sistema ng kotse. Ang Automatic Emergency Braking, AEB, ay nag-activate na mas nagpabilis sa paghinto ng sasakyan. Kasabay nito, ang Lane Keeping Assist System ay tumulong para ligtas akong makaiwas sa gilid. Nakaiwas kami sa aksidente. Ang puso ko ay parang sasabog. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Liza. Oo, pero anong nangyari kanina? Parang kusa umiwas ang kotse. Iyon ang Automatic Emergency Braking at Lane Keeping Assist System. Karamihan sa mga bagong kotse sa Pilipinas ay standard na may ganitong safety features, paliwanag ni Liza. Kung wala ang sistemang yon, nakakatakot isipin ang pwedeng mangyari, ang swerte natin. Dahil sa mga ganitong safety systems, ang bilang ng namamatay sa aksidente sa Pilipinas ay bumaba ng mahigit 40% sa nakalipas na 10 taon, dagdag ni Liza. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tuluyan nang nagbago ang pananaw ko sa road system ng Pilipinas. Hindi lang ito sistema para sa efficiency, kundi isang komprehensibong sistema na inuuna ang kaligtasan para protektahan ang buhay ng mga driver. Ligtas kaming nakarating sa Tagaytay gamit ang alternative route. Pagkakita ko sa tanawin ng Taal Volcano na may modernong mga gusali at tradisyonal na mga kalye, nakalimutan ko lahat ng stress. Wow, ang ganda talaga, sabi ko habang pinagmamasdan ang tanawin. Emily, welcome to Tagaytay. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na biyahe, nakangiting sabi ni Liza. Ang 3 araw na biyahe namin sa Tagaytay at Batangas ay isang di malilimutang karanasan. Tinikman namin ang sikat na bulalo sa Tagaytay, naglakad-lakad sa mga beach ng Batangas at nagpunta sa mga lumang simbahan. Sa lahat ng lugar, gamit namin ang kotse ni Liza para malayang makapunta kung saan namin gusto at ma-enjoy ang ganda ng Pilipinas. Pabalik ng Maynila, habang ninanamnam ang saya ng biyahe, payapa akong nagmamaneho dahil hapon na, nagsimula ng dumami ang mga sasakyan. Pagpasok namin sa labas ng Metro Manila, ang mga sasakyan ay nakapila sa ilang mga lane, bigla may narinig kaming malakas na sirena. Sa side mirror, nakita kong isang ambulansya ang mabilis na papalapit sa likuran namin. May ambulansya. Paano to makakadaan sa ganito kasikip na traffic? Nag-aalala kong tanong. Pero isang nakakamanghang bagay ang nangyari. Pagkarinig ng sirena, lahat ng sasakyan na parang nag-usap-usap ay gumawa ng isang maayos na kilos. Ang mga sasakyan sa kaliwang lane ay gumilid palalo sa kaliwa. Ang mga sasakyan sa kanang lane ay gumilid palalo sa kanan. Sa isang iglap, isang tuwid na daan ang nabuo sa gitna ng kalsada. Wow! Ano to? Sinunod ko ang sinabi ni Liza at idinikit ang kotse sa kanan. Dumaan ang ambulansya sa nabuong daan ng napakabilis. Pagkalampas ng ambulansya,
Bumalik ang mga sasakyan sa kanilang dating pwesto na parang dagat na nahati ni Moises at muling nagsara. Ang galing! Paano naging posible ang ganitong perpektong kooperasyon? Walang nag-uutos pero lahat kusa gumalaw. Hindi ko maitago ang pagkamangha. Ngumiti si Liza at nagpaliwanag. Dito sa Pilipinas, tinatawag namin yang himala ni Moises. Nakaugalian na ang pagbibigay daan sa mga emergency vehicles. Itinuturo ito sa eskwela, kasama sa driver's license exam, at laging ipinapaalala sa TV. Sa UK, nagbibigay daan din kami, pero hindi pa ako nakakita ng ganito kaorganisadong kilos. Laging mayroong mabagal mag-react o hindi alam ang gagawin kaya nagkakagulo, papuri ko. Bahagi rin ito ng road culture ng Pilipinas. Hindi lang ito simpleng batas, kundi isang kamalayan na lahat tayo ay nakikibahagi sa pagliligtas ng buhay ng isang tao, may pagmamalaking sabi ni Liza. Sa sandaling iyon, mas malalim kong naunawaan ang road system ng Pilipinas. Hindi lang ito koleksyon ng teknolohiya at regulasyon, kundi isang resulta ng pinagkasunduan at pagmamalasakit ng buong lipunan. Sa expressway pabalik ng Maynila, pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas at malalim na nag-iisip. Si Liza ay tahimik na natutulog sa tabi ko. Ang biyaheng ito ay hindi lang simpleng pamamasyal. Isa itong karanasang tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Liza, naikukumpara mo ba ang accident rate ng Pilipinas at UK? Tanong ko. Naalala ang eksena ng ambulansya. Nagising si Liza at humikab. Base sa huling statistics, ang traffic-related deaths sa Pilipinas ay humigit kumulang 12 bawat 100,000 katao. 10 taon na ang nakalipas, mahigit 18, kaya malaki na ang ibinaba. Sa UK, kumusta? Sa UK, mga 2.8 per 100,000. Pero halos hindi na nagbago sa nakalipas na 5 taon. Nakakamangha na patuloy na nag-improve ang Pilipinas, sabi ko. Pagpasok namin sa Metro Manila, sa gitna ng komplikadong sitwasyon ng trapiko, ang mga sasakyan ay nananatiling maayos sa paggalaw. Lalo na akong humanga sa kultura ng paghinto para sa mga tumatawid sa pedestrian lane. Ano ang pinaka-memorable na road experience mo sa Pilipinas? Tanong ni Liza. Marami. Pero siguro yung oras na nag-activate ang safety system ng kotse noong emergency. Doon ko naramdaman na hindi lang ako nakakaranas ng isang simpleng makina, kundi isang matalinong sistema na sinusubukang protektahan ako. Tumango si Liza. Tama. Ang automotive industry sa Pilipinas ay hindi lang gumagawa ng kotse. Inuuna nila ang kaligtasan ng driver. Iyan ang puso ng aming road culture. Dahil maunlad ang Pilipinas sa electronics at IT, mabilis ding na-adopt ang mga advanced safety technologies na ito. Nang makarating kami malapit sa bahay ni Liza, binuod ko sa aking isipan ang aking mga karanasan sa kalsada ng Pilipinas. Ang kaginhawaan, ang pagmamalasakit sa daan, ang advanced na nabigasyon, at ang sistemang inuuna ang kaligtasan. Lahat ng ito ay higit pa sa simpleng road infrastructure, bumubuo ito ng isang kultura. Isang linggo na akong nakabalik sa aking apartment sa London. Habang pinagmamasdan ang pamilyar na mga kalsada ng London, iba na ang pakiramdam ko sa mga daan na araw-araw kong kinakaharap. Kaninang umaga, habang nagmamaneho papuntang trabaho, huminto ako sa isang traffic light. Ang driver sa kabilang lane ay biglang sumingit sa harap ko nang hindi man lang gumagamit ng signal light. Dati magagalit ako. Ngayon, kakaibang kalmado ang naramdaman ko dahil naalala ko ang pagmamalasakit na naranasan ko sa mga kalsada ng Pilipinas. Sa opisina, nakasalubong ko ang katrabaho kong si James. Kumusta ang bakasyon mo sa Pilipinas? Narinig ko, kasing gulo at hirap daw mag-drive doon tulad sa China. Buong kumpiyansa akong sumagot, hindi James. Sa katunayan, ang road system ng Pilipinas sa maraming aspeto ay mas moderno pa kaysa sa UK. Habang masigasig kong ikinukwento ang tungkol sa road system ng Pilipinas, lahat ng katrabaho ko ay nagpakita ng malaking interes. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga teknolohiyang ito ay hindi lang para sa efficiency, kundi isang sistemang tunay na isinasaalang-alang ang kaligtasan at kaginhawaan ng driver. Nang gabing iyon, nag-message ako kay Liza. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay tuluyang nagpabago sa aking pananaw, lalo na sa road system. Ngayon, gusto ko nang sumulat sa Department for Transport ng UK para irekomenda ang sistema ng Pilipinas. Mabilis na dumating ang reply ni Liza. Masaya akong marinig yan. Sa totoo lang, marami pa rin kaming problema at hindi kami perpekto.
pero patuloy kaming nagsusumikap na mag-improve. Habang binubuksan ang bintana at nilalanghap ang hangin ng gabi sa London, naisip ko ang aking karanasan sa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng biyahe, isa itong paglalakbay na nagpalawak ng aking pananaw. Ang dapat nating matutunan ay hindi ang teknolohiya mismo ng Pilipinas, kundi ang pilosopiyang nakapaloob dito. Ang pag-iisip na inuuna ang tao, ang kultura ng pagmamalasakit sa kapwa. Ngayon, hinding-hindi na ako basta-basta huhusga ng ibang kultura dahil natutunan ko ang kahalagahan ng direktang karanasan, pag-unawa at pagkatuto. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay mananatili sa aking puso ng matagal at balang araw, gusto kong bumalik, dala ang isang mas bukas na isipan. Ang tunay na pag-unlad ay wala sa simpleng pagsulong ng teknolohiya, kundi sa kung paano ginagamit ang teknolohiyang iyon para sa kapakanan ng tao. Tulad ng ipinakita ng road system ng Pilipinas, kapag ang pagmamalasakit at efficiency ay magkasama, ang buhay nating lahat ay nagiging mas mayaman.